how to make money online. Tapos nila naglabasan na Amazon FBA, tapos dropshipping, yun, trading. Tinry ko lahat yan. Tinry ko talaga lahat. So I guess walang nag-work. Walang nag-work. Dati document mo rin. Diba? Naging homeless ako dito nung teenager ako. Wow. And kaya yung lowest point of life, hindi na ako natatakot eh. Nalaman na ang average cost per room is $140 para sa mga asylum seekers. Hi, nandito na naman kami sa Barber's Cut at syempre ang special guest natin ngayon ay si Daniel. Hello po, thank you sa pag-imbita sa akin dito. Ako nga po pala si Daniel, may-ari ako ng Kultura Apparel. Gusto naming mailabas yung culture ng Pilipinas gamit ang clothing brand. Kasi dating-dati yung 3 stars na nasa yun lang eh, no? Parang yun lang ang representation natin ng culture. Tapos yung mga Manny Pacquiao, mga ganon. Pero like may time na yung lumabas yung Team Manila. Di ba parang sabik na sabik yung mga tao dito na meron na tayo parang nire-represent yung culture na kakaiba. Kasi iba yung 3 stars na nasan lang na ganon yung mga design. Tapos iba rin design ng Team Manila. Wala namang gumagawa kasi dito nun. Mismo sa Toronto. Kaya parang bibili ka pa sa Toronto, sa Pilipinas. Curious lang ako Kasi like, sa dami na nating mga nakita pinagdaanan na syempre mga siniportahan din ng mga apparel. Pero parang first time ako naka-experience na ito na yung ganito nga yung quality, ganito kabigat. Bakit etong way yung pinili mong approach? Na-realize namin talaga na pagdating sa apparel, yung quality talaga yung dapat nakikita. And especially mga target namin is yung kabataan kasi hindi na nila kilala ang culture ng Pilipinas. Ngayon, nakikita namin yung mga iba't ibang naglalabasan ng mga clothing brand. Siyempre, gusto namin masabayan. Even better, mas mahigitan pa namin yung quality. Ngayon, nakita namin na kapag heavyweight, uso pa naman ng hip-hop ngayon, hip-hop clothing tapos ilalagay mo yung culture ng Pilipinas. May dating eh. Tsaka may purpose talaga. May purpose yung baga. Yun yung namin. Actually, ang main goal talaga namin maging international siya. Kasi gusto talaga namin maging luxury clothing brand siya. Kaya talagang tinitake namin yung time namin sa paghahanap ng mga garments na talagang magiging tatatak talaga sa hindi lang kumbaga design ang nakikita nila, kumbaga pag sinuot na ang ganda ng fit, ang bigat, tapos ang ganda pa ng quality ng pagka-print. Yun ang talagang main goal namin. Kaya international, tapos yung mga kabataan. Yun ang Pero sa tingin mo, merong market sa mga Pilipino nung ganun nga kung luxury, 'di ba, kung quality. Kasi obviously, mas may premium 'yan, no? Kumpara sa baka punta na lang ako sa Uniqlo o H&M na meron din sila mga ini-introduce na mga hindi naman plain lahat, 'di ba, may mga magaganda ring design. Why not? Para sa amin, why not na magkaroon ng market ng gano'n? Kasi lahat nga ng tao, karamihan nga bumibili nga fear of God. Hindi naman talaga nila alam yung No fear. Di ba? Fear of God, essential. Tapos, pero para sa akin talaga kasi may yung purpose talaga namin na mailabas talaga namin yung iba't ibang kultura at beautiful culture. Maybe, who knows, maybe in the future, hindi lang Philippine culture ang mailabas namin. Kasi kultura is culture, right? Kasi dito, yung mga usual na pag nagpapaprint ka ng t-shirt, mga gildan, mga ganon, yun, madali mag-fade. Pero pag yung sa brand nyo, ano yung kakaiba doon? Kasi kami talaga, ang pinaka namin is silk screen print. And kasi kapag silk screen print siya, hindi siya agad-agad na natatanggal. Kumbaga may makikita kayo, may mga nagbabakbak o kaya nagka-crack yung mga prints nila.
sa amin, hindi namin, kumbaga pag silk screen print talagang, yun, tumatagal ng more than 10 to 20 years talaga yung tatak niya. Ang kadalasan kasi ang problema sa mga Pilipino, hindi sa, tumataba or pumapayat. So kaya hindi na nasusuot. Sa akin din yung, yung pag-fade talaga. Like yung pag-fade kasi ako, binibili kong mga karamihan na shirt, puro itim. Di ba? Kasi rocker ka, tapos hindi Tsaka ka nakakapayat makikita siya Oo, iba yung itim eh. Pero pag yung mga titignan ko yung mga shirt ko, like faded na eh. Alam mo yun? Pero lang sa sa Team Manila, yung mga shirt, yung quality nun, na alam ko kasi galing sa Pilipinas. Kaya kakaibang kakaiba eh. Speaking of market, kung bibili sila ng luxury brand, meron na eh. Meron na. It's MNLA, iba't ibang Sa saan? clothing Sa Pilipinas? Oo. Okay. Tapos yung tawag doon yung Tambay Cup. Diba? Yun. Tambay Nakikita ko Cup, yun. which is kinapi lang naman sa sa mga labas ng pero tinatangkilik nila even though mahal siya. Pero kasi siyempre tambay, nakikita yung tambay doon. Filipino trade. Kumbaga tinatangkilik nila. So why not kultura? Diba? Ako lang din siguro, marami ako nakikita ang brand na mahal dahil sa pangalan. Maski lalo na mainstream, not necessarily sa quality. And yun nga yung nagulat ako kasi like I don't know, like ramdam mo 'di ba? Kasi may mga shirt akong halimbawa Jordana hindi ba quality yung Jordana, di ba? Hindi, bakit tumawa? Wala naman yata ganun. Naisip ko kasi isasabi ko kayo kay Carlos Yulo. Yung mga t-shirt. Oh, di ba? Ganun mo. Like ang mahal, pero I don't know, parang hindi naman quality. Talagang ang binabayaran mo ay yung Pangalan pangalan. lang, yes. Maski mga sombrero, di ba? Yes. Pero yun nga, kaya okay lang ako na mag-invest sa mas mahal. Mas mahal. Kasi Ayan. nga, ito parang Tsaka yung mga t-shirt mo. Ano? Kay Kanye, di ba? hindi ako yun. Hindi ko. Kung sana nahahawakan nyo. Like, Sa akin ano eh, nandito eh. 250 GSM po kasi yan. Kaya hindi po siya pure cotton. Tinilagyan namin ng 10% polyester. Yun yung mga gusto ko mga para- explanation eh. Eto- Para talagang hindi siya mag-shrink. Pero ano ba to? pre-shrink na siya. Nakakaamoy ba to? Ano ba tawag doon? Kasi may ibang t-shirt. Ako napansin ko, may mga iba ako Mask. t-shirt na parang iba yung pawis. Minsan pawis lang magagawa. Pero parang may amoy. Yung ang pangit ng mix ng pawis. Ano yun? Ano yung paano ba ma-avoid yun? Ito ba to? Or, Siguro maligo. Okay lang. Kasi hindi naman dapat bumabaho. ganun yun ba? eh. I don't know. May parang, Hindi, di ba? parang ang bilis mo. Parang yung mga Under Armour na type na gano'n. yung parang ang bilis mo ang hitin. Meron, marami actually ganun sa Brampton. Kasi talagang ang hygiene nila, ewan ko na lang. Gildan. Okay. Tsaka yan, binigay ko, pag sinuot mo, ngayon matigas pa siya kasi bago. Pero pag sinuot mo na siya ng mga 2 o 3 beses, ito, may suot din ako sa loob, ang lambot na niya. Pero hindi siya nag-shrink. Pero sa ngayon, lahat ng mga t-shirt nyo galing Pilipinas, imported. Pilipinas talaga. Pilipinas. Wala akong makitang Talaga. dito magandang Hindi ba China? China. Timo. Actually, Timo. marami din kasi actually sa China. Kaya lang, kapag let's say punta ka ng Alibaba, tapos kumausap ka ng agent doon, ang tagal ng reply. Kumbaga 1 day. Kumbaga 1 linggo mo yung uubusin mo para lang maibigay mo yung gusto mong mangyari sa t-shirt. Tapos by the end of the day, hindi naman pala totoong ganito yung quality ng t-shirt nila. Kaya ang hirap talaga. Kaya mas maganda talaga yung nakikita mo eh. Or baka dapat nagcha-Chinese ka din. Yun lang eh. Nagkakaintindihan ka. Gusto pa nila mapag-usap sa WhatsApp eh. In terms naman sa pagbi-business mo, ano-ano yung mga na-try mo pang diskarte o business dati na ngayon ay ginagawa mo rin o talagang sinabi mo all in ka na dito? Actually, nag-start ako talagang magseryoso na mag-business nung COVID. COVID talaga. Talagang nakikita ko meron kasi wala sa bahay ka lang eh. Wala kang gagawin eh. So nakita ko online, paano ba how to make money online. Tapos naglabasan na Amazon FBA, tapos dropshipping, trading. Tinry ko lahat 'yan.
Tinry ko talaga lahat. So I guess walang nag-work. Walang nag-work. Dati document mo rin, binlag mo. Tinry ko to. Tinry ko lahat dyan. Pero you know what? Failure is a step to success, di ba? And I think ito talaga, passion talaga namin ng mga kaibigan ko, nung partner ko sa business. Passion talaga namin na sa damit. Kasi nung lumabas ang Supreme, nag-ano kami, ang gagawin namin, bibili kami nung pang-print na film lang Tapos taplansyahin namin para kunwari, may Supreme kami. Ganun lang ang gagawin namin. Pero nakikita mo sa brand, no, ito sa kultura, ay laging design driven siya. Or parang halimbawa, ang Supreme kasi parang more on yung logo di ba? Yeah. May mga ganong style. Diba? Ang talaga namin, design talaga na nagre-represent ng culture ng Pilipinas. Ang unang design namin, nagsimula kami talaga dyan sa kultura is yung misis ko. Tapos una iniisip namin, ano ba pangalan ng business namin? Sabi niya Makabayan daw. Di Makabayan, parang hindi tatatak Di sabi ko, kultura na lang. Kung bagay, culture naman yung papakita na. So kultura lang. So ayun, una namin design, lapu-lapu. Ano siya, kumbaga parang hip-hop style na lapu-lapu. Kung pwede kong check out nyo yung website namin, nandun siya. Kaya lang limited edition siya kasi especially first drop, 30 pieces lang yung nilabas namin. Pero ubus agad siya. Talagang after a week, ubus agad siya. Kasi ang ganda nung silk screen print. Ang ganda nung, parang pag nakita mo yung picture, yung design niya, parang wow, may wow factor siya. Halimbawa, maglalabas kami ng bagong minimalist. It's lang siya. Kasi marami din naghahanap ng minimalist Kasi nagagandahan sila sa quality ng shirt. Yan. Ngayon, gusto lang nila, kahit kultura apparel lang, yun lang, wala munang Or K lang. Di syempre, sunod kami sa gusto ng mga customers namin. So naglabas kami. It's coming the end of November para sa pwede siyang pang-gift sa Christmas, di ba? Pag naglabas kami ng marami, let's say, for example, yung minimalist na yan, you can keep on promoting it Kasi, especially, hindi pa sobrang kilala yung clothing brand mo. Pero, yung in the future na may makakita pa sa'yo, makikita. At least may stock ka na, di ba? Especially ngayon, nahihirapan kami sa suppliers. Lahat naman ng stock nyo, nabebenta nyo? Parang ganun. Sold out. Sold out. So, paano nyo nga iti-take sa next level? Meron ka pa bang ibang ginagawa? May nagtatrabaho ka pa ba? O ibang business? Or talagang... Nag-quit ako ng job ko 2 months ago. Kasi... So, all in? Nag-usap ka talaga ng misis ko na nung kakarating niya dito, sabi ko, sige, ako muna magtatrabaho. Mag-aral ka, do your thing. Habang maliliit pa yung mga anak natin. Mag-aral ka. Pero... pagbigyan mo ako sa dream ko na talagang makapag-open up ng business. Hindi ko pa alam ng time na yun na mag-open up ako ng kultura apparel pero yun talaga ngayon kaya na namin, nagtatrabaho na siya. Take chance. Diba? Wala namang mawala sa'yo. Mahihirapan ka lang syempre pero you know what? Do it. Oo. Pero ngayon na sabi mo nga nababottleneck ka kasi galing Pilipinas lahat Mm-hmm. So parang yung pag-ship mismo ng yung overhead and then yung maximum. So paano mo matitake nga sa next level para hindi ka laging sold out na Yun, nag-uusap kami ng mga business partners ko. In the future talagang kakailanganin namin makahanap ng magandang supplier dito na sa Canada talaga. Kasi even though mahal namin yung supplier namin sa Pilipinas, magaling siya gumawa, nahihirapan kami. Maybe, in the future na lang ulit, na kapag malaki na yung capital namin, then pwede na kami mag-upgrade sa freights. Diba? Kasi, ang minimum talaga sa mga freights na yun? Dami nun. Yeah. Volume mo talaga, bulk. Tapos, yung shipping pa lang is $4,000 minimum na. Kumbaga, hindi talaga namin kaya pang sa ngayon. Ang no frills may sale. No frills. Balik bayan ba? 20 pounds. 20 pounds. Ilang kasya doon? Ilang kasya doon? Parang hindi kasya doon. Pagbukas naman ng box mo, may saging. Pero yun nga, yung choice mo na yun na
mag-all in ka dito, hindi ba napakahirap sa panahon ngayon? Alam mo yan, sa panahon na Ekonomiya ngayon, inflation. Bago ko kasi gawin to, talagang nag self-development talaga ako. Na iniba ko yung mentality ko talaga. Na it's either you do it or you don't. Kung hindi ka magte-take risk sa business mo, hindi ka magiging successful talaga. Lahat ng nagbi-business kasi talagang nagte-take risk talaga sila. Diba? Hindi na-alarm lang ako kasi parang iniisip ko, ilan ba yung anak mo? 3. So, yung 3 pa, di ba? Parang sa 3 tapos i-risk mo ngayon. Tapos sa, ekonomiya ng Canada ngayon na parang may nakita nga rin akong headline na yung mga high-skilled immigrants mag-i-stay lang dito ng saglit pero babalik na rin kaagad sa mga motherland nila na parang nakalagay dito. The rate of which permanent resident acquire Canadian citizenship within 10 years of arrival has declined 40% between 2000 and 2021. So over 25-year period, more than 20% of immigrant has exited the country. Actually, kaya din ako naging confident din. Ito pa isang pinaka-major factor. Actually, hindi ko talaga i-share to, pero para sa barber's cut, i-share ko rin. Mga barbero. Alam ko na pasikot-sikot ng Canada. Kapag dumating kami sa point na hindi pa rin nagwo-work yung business, tapos kailangan na namin ng funds, kaya kong dumiskarte. Hindi, kumbaga, Oras nga nagtrabaho kahit saan, sa butcher shop, nagtrabaho ako. Kaya kong kumuha ng trabaho kahit cash job. Diba? Naging homeless ako dito nung teenager ako. Wow. And kaya yung lowest point of life, hindi na ako natatakot eh. Anong definition mo ng homeless? Wala kang uuwian. Homeless, wala kang bahay. Lumayas ka o may face ka ng buhay mo noon na parang pinalayas ako noon. okay. Pinalayas ako noon kasi teenager makulit. Marami akong kabisitan sa katawan. And ganun din nga, I think yung passion tsaka yung drive na nakukuha na pag nasa lowest point ka na, ano pang ikakababa mo, di ba? Parang pag nandito ka na, pataas ka na lang. Yeah. And sinabi mo nga, yung diskarte dito sa Canada, like sa tingin mo ba, yung mga, halimbawa, nakikinig dito sa barbers, tapos nagbabalak na pumunta dito. Sa tingin mo, kaya? Kaya naman. Kahit sino naman kaya eh. Talagang lang. Kasi para sa akin, ang problema halimbawa, hindi mo pa nakikita, di ba? Pero once na nandyan na yan, magkakaroon ka na ng idea, paano ba isosolve tong problema na to? Di ba? Kung halimbawa, yung mga viewers natin dyan na gustong magpunta dito sa Canada tapos hindi sila sure, just do it. Huwag kayong matakot. Pero, syempre, it comes with risk kasi mahirap talaga. Kung tatanungin nyo kami o kahit sino dito na nandito sa Canada, mahirap talaga buhay dito. Talagang trabaho lang. Pero kung halimbawa gusto mong pumunta dito para sa tingin mo kasi mayayaman ka na agad, tapos magiging tatamad-tamad ka, wala kang pupuntahan. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Yeah, sa tingin ko nga, yung sinabi mo nga, hindi natatakot. Kasi ako, na-try ko na rin yung mga ibang mga trabaho na makakahanap ka talaga pag gusto mo yes. Yeah. Ang klaro lang dapat talaga is meron kang purpose. Yes. Kung ang purpose mo ay halimbawa is mag-business, Mhm. then tanggap mo na mabangkarote ka man, maging homeless ka, parang journey yun, di ba? Oo. Kung pupunta ka dito, ang purpose mo talaga ay para may maipadala ka sa Pilipinas, then yun nga, gagawa ka ng paraan dito, whether 3 ang trabaho mo, 4, kasi yun ang purpose mo. And I guess kaya marami yung iba na bumabalik, sinabi mo na, high skilled, di ba? High skill, High skilled pupunta dito. Uh-huh. Pero iba yung, kung wala kang purpose talaga eh. Diba? Tsaka iba't iba kasi yung pananaw ng tao tsaka yung paano na i-handle yung pressure. Kasi merong talagang lowest point of life. Nagbabasa ako ng libro yung kay Donald Trump nung recession
naging negative siya sa ano niya. Tapos sinahabol siya ng bangko. Kumbaga, pressure yun eh. Pero meron din daw siya kakilala na mga yun nga, matatalino, mga graduate ng Harvard. Tapos nung nagkaroon ng recession, halos Tumalon sa bintana. di ba? Kumbaga nasa sa'yo kung paano mo i-handle yung pressure. Oo. Yeah. Kasi lagi kang tatakutin dito na 'di ba yung housing affordability, tapos sa yung pagtaas ng mga groceries. Pero parang laging may sagot din. Kailangan talaga naniniwala rin ako sa tibay ng loob, tsaka yung alam mo yun, yung Unang-una ko naging naging na witness ko first hand is yung mami ko. Mami ko is businesswoman talaga siya. Nagkaroon kami ng isa kami sa pinakamalaking computer shop sa town namin, Pilipinas. Tapos nakapagpundar siya ng truck, naging buy and sell siya ng isda. Bibili siya ng isda sa Navotas. I-drive ng driver namin sa Iloilo, tapos doon ibebenta, which is buy low sell high. Tapos nagkaroon siya ng 2 dump trucks, tapos nagkaroon ng mining sa Palawan. Wow. Malayo. Kumbaga, Butaga, Bulacan kami. Hindi niya alam yung pasikot-sikot ng Palawan. Sige, go siya. Kumbaga, take risk talaga kung ano man yung kasi you never know eh. Tapos naging okay, malaki ng kita niya, tapos biglang sinutdown ni Duterte yung mining kasi bawal na. Tapos na yun, bumagsak talaga yung business ni Mami. Tapos na witness ko yun first hand na walang pera. Even though malaki may nakapagpundar na si Mami ng bahay, may sasakyan kami, pero yung kukuhanin namin sa for the month, we don't know. Tapos Pero dun sa nangyaring yun, ano ang tutunan nyo doon na lesson, or hanggang ngayon ba parang masama ang loob, or parang feel nyo na parang unfair yung ginawa doon, or again now na ilang years after? Kaya ako sobrang proud ako sa mami ko kasi na broken hearted siya, na walan siyang gana mag-business, tapos hanggang sa naubos yung niya, yung ipon niya. Kaya doon siya bumagsak talaga yung business na kumbaga yung wealth na kung ano man meron kami noon. Pero she was able to bounce back. Ngayon nagtitinda siya ng tuyo lang, pero nakikita ko siya every time na merong, alam mo yung araw ng palengke sa Pilipinas. Okay. Tuwing Sunday, pag nandun siya, kumikita siya almost nasa 10 to 15K isang araw lang. Kumbaga, nakaka-bounce back siya kasi alam niya yung alam niya yung mentality ng business. Nasa kanya pa rin yun. Hindi mawawala, no? Baga nandun na. Yun nga lang, doon ko siya talagang nakaka-proud na I really admire my mom. Sino binoto niya ng huling election? Si Trump. So pero ando pa yung mom mo, tas kayo lang yung nag-move dito. Ganun. Ako pa lang na ikaw pa lang. Ako pa lang nandito. Ngayon, kasi kami may mga kaibigan din kami, mga malalapit na naligaw ng landas. Laging homeless, ganyan. Pero hindi naka-recover. Alam mo yun? Ano yung point na paano mo nalampasan yan? Paano ka natauhan? Diskarte pa rin kasi talagang hindi ako papayag Hindi ako para sa akin hindi ako papayag na ganito lang ako. Kaya nung tapos meron pa akong mga kaibigan, na mga totoong kaibigan, na doon mo makikita kung sino talaga kaibigan mo. Handa silang tumulong sa akin. Pero ikwento mo, paano ang buhay sa shelter? Ano ang takbuhan? Hindi ako nag-shelter. Tim Hortons lang ang shelter ko. Natulog sa Tim Hortons. Natulog ako sa Tim Hortons, tapos minsan tatawagin ko kay kaibigan, makikitulog ako doon. Okay. Akala ko kasi kumbaga ang nangyari nun, na-kick out ako, tapos wala akong pera. Naghahanap ako ng bagong place. Hindi ako makakuha ng bagong place kasi yung sweldo ko hindi pa darating. Ganun. Kumbaga, pero hindi naman ako matagal naging homeless.
So pag sinabi mo Maximum- homeless, hindi naman yung sa shelter na. No. Okay. Hindi pa rin 'yun. That's kung pag umabot ka sa point na ganun tapos hindi ka pa rin namumulat na mata, ewan ko na lang sa iyo. Ay, sa hirap nun. Kasi may kilala nga tayong ganun, 'di ba? Na hindi na namula. Kasi kaya curious ako kasi I'm sure baka mas mahirap doon kasi environment mo. Dapat surrounded ka ng mga tao mag-i-inspire sa'yo na gano'n, na parang bago. Tapos parang, I don't know, baka sa ganung environment sa mga shelter, mga kasama, mga adok-adok. Tapos parang, ang hirap makabangon lalo. I think major factor din doon yung Canada. Kasi they're giving money to homeless people. Gobyerno, no? Yeah, they're giving money to homeless people. Pati Bakit yung nga ako mga mag-ano? injection sites. Yeah, exactly. Kumbaga, ine-enable nila. Yung misis ko nagtatrabaho sa Brampton Civic Hospital. Nakikita niya yung mga homeless. Ang ginagawa nila, pupunta sa emergency, magpapa-admit. Magpapa-admit lang para meron silang tulugan. Pero tapos after nun, hingi silang pera kung saan-saan, pero binibigyan sila ng pera ng gobyerno. Pinandodroga lang or basta bisyo. So, paano mahihinto ng gobyerno yung ganun? Kailangan iibahin yung gobyerno. Iibahin yung gobyerno talaga. Parang hindi mo iaalaw yung ganun. Pero, isipin mo naman, nakakawawa yung citizen. No? Ito nga, isi-share ko lang Yung sa tax inyo. natin napupunta dun eh. Merong nag-send ng inquiry sa Freedom of Information, inquiry sa ministry. Ito, no, na parang nalaman na ang average cost per room is $140 para sa mga asylum seekers. Okay? Yun ang eligible. So kung ikaw ay asylum seeker ka, no, $140 per night per room. Okay? Ang approve sa'yo? Yes, ang entitlement mo. Okay? Totoo ba yan? Baka fake news yan. I don't know. Kaya nga, tulungan nyo kaming mag-research. And then ito, hindi lang yun. Average cost per day, per meal is $84 per claimant. Na parang, wow. Sit kung libre yun, tapos meron So parang pakain ko, $84. Ako hindi ako gumagastos never akong gumastos ng per day Magkano- para sa sarili ko. magkano yung shelter? $84. Magkano Baka yung birthday shelter? ko. Diba? Shelter is $140 per night. So ibig sabihin niya, essentially, again, hindi ko So alam may kung ang for- clause ba dito is maximum 1 year, 2 years. Again, hindi ko alam. Pero $140 a night. Baguio, Literally diba? hotel. So para may 4 grand ka per month. So yung ibang Ang laki tao nun. na pinagtatrabaho ng 2 trabaho, 3 trabaho para makaipo ng 4,000, sila is libre. Kasi asylum seekers, nalaman nila yung sistema. Again, hindi ko nila alam. I'm sure baka meron talaga mga asylum seeker na legit. Kinakailangan. I think meron naman talaga kasi may of mga course. nahihirapan talaga. Like halimbawa yung mga TNT na hindi kayang makakuha ng ganyan, hindi sila eligible. 'Di ba? Yun talagang medyo mahihirapan sila, 'di ba? Pero Hindi, tsaka yan din yung pasok ng yung diskarte, 'di ba? Kasi parang ito pala yung mga in-offer. Kaya nga yung knowledge is power. yeah. Kung ikaw ang nangangailangan, 'di ba? Tapos ikaw ang syempre iti-take advantage mo kung ano yung binibigay ng gobyerno. 'Di ba? Yun ang mentality ng tao na ayoko mahirapan. 'Di ba? Pero mali naman yun. Yun nga. Mali nga sila yun. nahihirapan eh. Pero dahil in-offer din ng gobyerno, alam mo yun, so available para gamitin eh. 'Di ba? Parang nandyan yung consumer proposal or bankruptcy na pag nalaman ng tao na pwede pala ma-erase din yung utang mo ng utang pa ako tapos ma-erase na to ng parang ilang years makakabalik ka. Pero 'di ba, kumbaga parang may stigma diyan. Pero pagdating sa mga business dito is normal 'yan. Like dito is normal na, 'di ba? In essence, sa sa bigger scale, ang business, maski halimbawa sina Trump or kung ano man, normal na mabangkarote, 'di ba? And then i-merge o ibebenta and then bayad pa rin sila, 'di ba? And then sila they go on with their lives, mga milyonaryo pa rin. Yeah. 'Di ba na parang yun yung ganung diskarte, pero yun is normal. I guess kung nasa mundo ka ng business na okay, uutangin mo, okay, yung pinang-business mo, and then nandun yung salary mo, and then nandun yung pinambili mo ng mga lamesa o kung ano man, and then after 3 years, mababang karote ka na, okay lang kasi liable ka lang naman dun. I don't know, 10%, 20%, depende kung alam mo yung ano. Tapos,
ikaw naman, yung 3 years na yun, at least, diskarte mo. Naka-recover ka. Hindi lang recover. Kumbaga, hindi, na-develop mo yung entrepreneurship mo. And then, okay, bangkarot. Again, pero, ganun eh. Actually, I think yung nagpa-factor doon yung knowledge nila sa financial literacy. Yan. Kasi yung halimbawa, yung mga businessman na yan, sila Trump na yan, hindi naman sila nagbabayad ng tax eh. Oh. Because they know how to handle tax, di ba? They put their money on trust funds, tapos ang gagawin nila, they're gonna take loan as a collateral dun sa ano nila, sa trust fund na yun, kung magkano man yun. Tapos yung loan na yun, tax-free yun. Oh. Di ba? So they don't need to pay tax. Tapos ang gagawin nila, bibili sila ng more assets. Di ba? Real estate, stocks, ganyan. Tapos on that pwede nilang bayaran ng ano yun, ng tingi-tingi, di ba? Oo. Yeah. Kaya yun ang kumbaga kailangan talaga ng mga tao talaga maging sila, observant sa nangyayari sa paligid nila. Tapos ang doon kailangan ng lahat magbasa ng libro. Kasi nandiyan naman lahat ng information eh. Okay lang ba audiobook? Di po pwede. Kung ayaw mo ba sabat, pumikit ka lang, makinig ka. Pwede na yun. Totoo yan. I guess ang dilemma ng tao is kung normal ba o moral. Alam mo yun? Kasi sa paningin ng mga ordinary na tao, hindi moral yung ginagawa mo. Pero, gusto mo lang makaangat eh. Gusto mo lang makatake advantage. Like moral ba na kinukuhanan ang income tax? Tapos moral ba? Ang dami rin namang mga immoral na ginagawa. Kung tutuusin mo na 3, 4, 5 beses ka tinatax. Alam mo yan? Yun nga. Yun diba? nga, hirap sa Canada. Ayaw talaga nilang mag-business ng tao. Exactly. Ayaw talaga nilang mag-business ng tao. Doon ko na-realize yun nung nag-ano na kami na nakakuha na namin yung merch from Philippines. Ang kailangan namin, magbabayad kami ng tax dito. Tapos, pag nabenta namin, magbabayad pa ng tax. Tapos, pasweldo, may tax pa. Hindi, kaya kailangan mas tax. maging smart ka. Kaya nga ito, nabanggit ko dati, sobrang curious ako kung paano ang operation ng mga, halimbawa yung mga cannabis store. Ang dami. Mhm. Okay? So, like, i-break down mo sa akin yung math nun, hindi nagme-make sense eh. Kasi ang mga lokasyon nila is prime location. And ang dami ha. So, sabihin na natin, isa lang ang tao nila. Usually yung owner or baka kung ano man. Okay. So, minimal. Okay. Pero, ang renta mo, halimbawa, dito sa may Butters and Wilson, baka ang renta dyan, 15,000, 20,000. Okay, yung kanto doon, 20,000. Okay. Yung ka na ba? I don't know. Like, Or ganun ba karami bumibili I don't talaga? think ganun karami. Kasi di ba ngayon legal na ang cannabis dito. I think, I have a feeling, hindi ako 100% sure. Yung kinukuhanan nila is government mismo. Yung ano? Yung kinukuhanan nila ng cannabis, feeling ko government mismo. Tapos yung mga business owner, yun ang supplier nila, government na mismo. Parang consignment? I don't Parang know. or bibilin nila sa government. Bibilin nila. Buy low, sell high, siguro. Kasi, pag bibilin mo nga sa government, again, na hindi consignment, I don't think may return policy yun. Ibig ko sabihin, wala naman. binili mo yun, I don't think ganun karami yung foot traffic talagang pumupunta doon. Hindi ko alam kung paano yan magsusurvive ng 3 taon. 20,000, 25,000 ang renta dun sa corner na yon. Tsaka ang dami, magkakatabi sila. Di ba yung corner na yun, lakad ka lang konti dun sa may sampagita, meron uli. Yun naman, hindi ganun kamahal. Mahal pa rin, like 10,000. Like paano? Kaya ang question mo, ganun ba karami talaga yung mga bumifil? No, 100% hindi ganun karami. I think nag-major, naglumalabas yung kita dyan kasi nabibili na ng bulk, mura. Let's say for example, ang per nila, mahal ang cannabis di ba? Tama. Hindi ko alam kasi mahal. hindi ako bumibili ng cannabis. Ako rin, hindi. Pero so sabihin natin yung kita nila is $20. $20, i-times mo ng 10 tao yun. $200 na agad. So sabihin natin in 1 week, sabihin natin in isang araw na may bumibili ng sabihin natin 80 people or 80 to 100 na tao. Ilan So, per per day. I don't think may ganun per day. I don't know. I don't know. Kasi kadalasan din ng tao bumibili na sa website Pa isa. Like maski gawin natin, Pero sila mag-investigative din naman tayo. nagbebenta nun.
Ha? Kumbaga meron din silang Uber or No, direkta. Hindi ka pwede bumili sa May sarili website. silang website. Kailangan sa OCD, Ontario Cannabis. Di ba? Hindi pwedeng So, illegal yun. Siguro, magtanong tayo ng... Hindi, curious lang talaga. Kasi ang feeling ko ay baka either, yun nga, ginagamit lang nilang hindi naman money laundering, pero hindi money laundering, pero yung loop, yung loophole na, okay, babangkarote tayo, okay lang. At least, ako lang, devil's ako. Ako yung may utang. Ang gusto ko lang, this 3 years, hindi ako empleyado. And sabi natin, gusto ko yung cannabis culture. File ng bankruptcy. File ng bankruptcy. Okay. Alimbawa, umutang ako ng, alimbawa lang, 200,000. 200,000 na yon. Alimbawa, okay na ako na 40,000 a year yung sa salary. Ano lang naman ako, wala naman ako ginagawa. Pero, yung mga benefits ng sa owning, halimbawa, yung mga asset na pwede mong i-accumulate doon. Yeah. Sure, after nun, pwede mong ibenta, pero ang dami nung pwedeng, like, hindi na Tsaka ma-trace yun eh. Hindi ka rin talaga liable sa full amount. Hindi, yun nga eh. Ano ba yung 200 yung tinira Yun mo? nga eh. Ang liable ka lang doon, I think, baka 10%. Hindi ko alam kung paano sinet up Hanap yung loan. tayo ng mga may... Pero, Ako, hindi ko talaga alam yan eh. Barbero. Curious lang T-shirt ako yung eh. binibenta ko, hindi marijuana eh. hindi, kasi kung, di ba, kung pwede Hindi, palang ganun, pwede mo i-apply sa ibang business na end of the day ay kumaga, yun nga, hindi ka matatakot. Kasi you know what, gusto ko mag-grow, okay, madadapa ako ngayon, yung business pero you know what, ganun eh, kung sabi mo nga, si Trump nga, di ba, nabangkarote, hindi siya huminto. Yeah. Kasi alam niya yung Gagawin niya. and ano yung separation ng personal at saka sa korporasyon. Yes. Di ba? May mga nagtatayo lang ng magre-register lang ng business. Yun ang gagamitin nila pambili ng bahay. Di ba? LLC. Oh, yun. Oh. So yeah, kailangan malaman natin yun. Financial literacy nga kailangan. Yeah, financial Na literacy. hindi binibigay sa mga elementary sa high school. Financial literacy and money laundering. Tsaka matututunan mo lang pag adult ka na na talagang behind ka kaagad. Alam mo yun? Lalo pag wala kang alam kasi high school, college, na dapat college pala, ang dami mo ng ini-explore eh. Parang ang laki ng kita mo na kasi wala kang bills eh. Tsaka may mga topic na forced kang alamin kahit di mo naman gusto. Oo. Di ba? Halimbawa, unpopular opinion. Okay, halimbawa, dito, magkano average na ginagastos ng estudyante, college, first year college, hanggang, I don't know, sabihin na natin, 25,000 ba? Hindi. College. Ano ba college? Hindi, yung buong 6 year. grand yata. Buong year. Buong hanggang matapos ka. Hindi ko na Sorry. alam, eh. So, 6 times 3. 16,000. 16, 20. Sabihin na natin 25,000. Parang Okay? 3,000 per subject yata eh. Oo. I don't know. Sabihin na natin 30,000. Okay, yun na yung after 3 years, no? Yeah. Or 4 years, baka 40,000. Okay. Yun ang accepted, no? Na pathway para sa prosperity, financial di ba? Opportunity, di ba? Kailangan mo magtapos sa college. Okay. Yung 30,000 na yon. Sabihin natin, you know what? Mangutang ka. Again, hindi ko alam kung paano o mag-advance o ano man. Ilagay mo sa stock market yung wag Huwag ka na mag-college. wag ka na mag-college. Muna. I mean, kung, di ba? After 3 years, yon ay nag-compound na yon, 'di ba? Yon is baka naging 90,000 na. 90,000. Gawin natin, yeah. 90,000. Wala kang utang, 'di ba? Ngayon, yung Makakapag-aral ka 90,000, pa. gusto mo mag-aral? Go. Pero Cash. again, unpopular opinion, pero 'di ba? Like saan ang pipiliin mo? Hindi kasi malabel ka mag-i-stock na lang na, ako. malabel ka na unemployed or parang Hindi. So maliban ng kultura natin yun, ng Pilipino na talagang pinupush natin yung mga anak natin na mag-aral. Hindi lang Pilipino. Again, After high school, talagang dapat pumunta ka na college, dapat ba tayong huminto muna? O Hindi Diskarte. sa huminto, Diploma o diskarte. diskarte. Actually, ang ko dyan, importante din mag-aral. Importante rin yung... pero may YouTube naman, may Google. Oo. ngayon dati wala. ang pangit kasi, yung school system natin ngayon, na they're training people to be a worker. Yun. Kasi, si Elon Musk, di ba naglabas siya ng, meron siyang ginawang sarili niyang university para sa mga bata. Ad Astra. Ad Astra ba yun? Yeah, yung, kumbaga, ang titake mo lang kung saan ka magaling. Teacher ako dun eh.
Teacher ka ba doon? Money laundering. Hindi, joke lang. Tagalog. Ano ba yung downy? Yeah, so yung kumbaga kung ano lang yung major skills ng bata, yun yung doon siya mag-focus kung ano man yung gusto niya in the future. Tapos dapat ipakita din na kumbaga ituro din sa school system natin yung mga hindi tinuturo ngayon like Exactly. finance, 'di ba? Tapos business, Lahat. entrepreneurship, Oh. kung ano man gusto mo, stocks, Investing, trading, mga ganyan. trading napaka-importante din niya kasi ako medyo marunong na rin ako mag-trading pero always negative. Welcome to the club. Imagine mo kung tama nga yun, hindi ba mas masaya pa yung bata? Exactly. Di ba? Parang kasi mas may enjoy niya yung buhay na dapat. Kasi dala mo rin yun eh. Hindi Magiging na character lang yan. mo eh. Lahat tayo, normal na nag-iipon ang magulang para sa pang-matrikula. Pilipinas o dito. Okay? Kasi, alam mo, iba na naman generation natin yan, kadalasan din ngayon, yung mga magulang is nakakaipon naman yan eh. May ipon. At ina-allocate nila para nga sa mga bata. Yung mga ayaw mag-usap, di ba? Yung sinasabi ko ay, tapos yung iba, nilalagay pa sa kung ano mga plan, di ba? Mga insurance, mga kung ano man. RESP. Oo, di ba? Pero, yung sinasabi ko nga, lahat yon, yung pool na yon, kalimutan nyo muna ang education, ang tuition, okay? Ilagay mo yon 50,000. Oh. Okay? 50,000. Maski na line of credit pa yon. Again, hindi to financial advice. Mm-mm. 'Di ba? Kung ano yon, nag 4 times. Yeah. Pwede 'Di ba? may- Meron kang 200,000. May pang-shopping ka pa ng kultura. 'Di ba? Pero hindi Sa kotse mo, cash. Or meron ding isang pang take dyan. Instead of magbayad ka ng tuition fee na tapos hindi ka naman totally talaga magkakaroon ng job after mo mag-college, mas gugustuhin ko pang mag-take ng course kay Andrew Tate. Yung course mismo ni Andrew Tate. Yung pang-pick up na. Di ba? May mga entrepreneur na mayayaman talaga na meron silang sarili nilang university which cost about $2,000. Compare mo naman yun sa 16,000 or 20,000. Pero anong mga tinuturo doon? How to build a website, how to Okay. market, how to make your own brand, 'di ba? Okay. Yung may mga ganong importanteng So stuff. hindi not necessarily mga academic, hindi siya alternative Ay, tinuturo doon how to make money. Yun talaga. Yeah, how to, kung ano mo yung talaga successful. importante talaga sa buhay. Exactly. Kaya ka nag-aaral, di ba? Para Yeah, exactly. makakuha ng maganda Mas trabaho. gustuhin ko pang mag-aral doon na okay, online lang. Ulitin ko man yun. Mayroon ako hindi maintindihan. Mas namumulat ako. Ako, may inaaral ako ngayon sa online eh. Ano ba yan? Pero ang tanong, Mia Khalifa ba yan? hindi, ang tanong, since may mga anak na tayo, gagawin ba natin sa anak natin? Kaya gusto ko talagang maging successful as a entrepreneur. Kasi gusto kong yung mga anak ko, mag-homeschool na lang sila. Tama. Kasi ang natututunan sa school, even though, nakikipag salamuha ka sa iba't ibang tao, pero yung mga bad traits din nakukuha nila eh. Totoo yan. Yun yung kinakatakot ko eh. Yung school system, fine, nandiyan na yan eh. Hindi mo na yan. Pero yung mga buwisit na tinuturuan kang magmura, tinuturuan kang magchongke, yun ang ayoko. Yun yung, kasi Sa school din na makukuha yun, no? Oo, sa school lahat, yun lang lahat mismo eh. yung okay tsaka yung hindi okay. oo, wala namang pakialam yung teacher sa'yo dito. Oo. Di ba? Kung mag-cutting ka, okay. Mark ka ng absent, that's it. Di ba? Nasa sa'yo yan kung gusto mong pumasa o hindi. Kung gusto mong maglakwat siya, bahala ka sa buhay mo. Yun ang ayoko. Mas gusto ko pang homeschool sila, tapusin nila yung sabihin natin course nila for the whole year, tapusin nila in 3 months. Kaya nilang tapusin nyo 3 to 4 months or 6 months sabihin natin. And the rest of the year, learn how to trade, learn how to communicate, Tama. 'di ba? Yung financial Or explore the world. Yeah. Diba? Or gusto mo mag-travel, o kung gusto mo mag-vlog, or gusto mo maging vlogger, pwede rin. Tsaka dyan ko nga rin nakikita yung kaninang sinabi mo, yung mga walang pakialam naman yung mga teacher dito. Iba yung mga teacher dito sa teacher sa Pinas. Oo naman. 'Di ba? So, dapat yun ang Ako, dalhin dito? hindi, I think parang
yan yung mga masi-shake up ng technology. Talagang dadating ang panahon ay ang definition natin sa teacher is may iba na. Dahil sa grabe na ang powerful ng AI na mga ano. I mean, hindi ko sinasabing mawawala. Pero yung may iba talaga, yung necessity ng traditional na mga teacher, mawawala na yan. Yeah. 'Di ba? Kasi sa ngayon pa lang, alam natin na ang natutunan ko halimbawa sa ChatGPT is something na hindi ko natutunan in 8 years. Exactly. 'Di ba? Oh, So, ano yan ha? Article na tayo. Diba? So, 'di ba? So sobrang empowering. So dadating ang panahon na hindi na magiging problema ang pera. Mm-mm. Ang magiging problema na is ano ka ba, may sanity ba ang tao? May drive ka pa bang mabuhay? And dyan papasok ang, yun nga, creativity. Ang diskarte mo, ang pagbibusiness. Kasi, again, yung example nga kay Elon Musk, di ba? Yung mga robotaxi. Okay? So, ilalabas na yan. And I think, mapapolish yan in about 3 years, 4 years. Yeah. Ibig sabihin yan, pwede ako bumili ng 5 robotaxi. Okay? Mura lang eh. They make money for me. Exactly. Kasi pwede siyang tumakbo ng 24/7 kasi wireless din yung charging, bibilis na. Hindi napapagod pa. Hindi diba? napapagod, walang reklamo. Walang And reklamo. lahat nakagano na. So sobrang safe na lahat. So ibig sabihin nun, Hindi pa nangihingi ng increase ng sweldo. exactly, 'di ba? So ibig sabihin nun, may kita ka talaga. So Yeah. hindi mo na puproblemahin yung survival. Pero kung wala kang purpose sa buhay, yun dun magkakatalo. Actually, kahit hindi na taxi Kung gusto mo nung kumita online with AI, oh, 'di ba? ang dami. Meron halimbawa gusto mo maging YouTuber, 'di ba? Or gusto mong kumita sa TikTok, gusto mong kumita sa Facebook. Meron tinatawag na invideo.ai. Magbabayad ka lang ng $28 a month, maglalagay ka ng prompt, sila nagagawa yung video mo. Yeah. 'Di ba? Yeah, ang dami na nga na and namo-monetize. Hindi lang for Yes. creative expression. Yes. Talagang yun is nako-convert sa Oo. dollars. And tip of the iceberg yan. Yeah. Na hindi ma-imagine ang pwedeng prosperity na dalhin Yeah. ng technology. Pero, ano ang nakikita natin? Record-breaking suicide rates. Yeah. Record-breaking infertility. Okay? Record-breaking mental illness. So, yan ang pinakamagiging kalaban ng civilization. I think kasi meron talagang kumokontrol sa pagkain natin, yung mga kinakain natin, 'di ba? Yung education natin, I think meron talagang kumokontrol diyan eh. Tapos Of course. Parang yung sinasabi mo kanina, ano ang magtuturo sa mga bata na yun para magkaroon ng drive? 'Di ba? So diyan feeling ko papasok ang religion. Religion or yung mga teacher mo na talagang tutok sa'yo. Or parents. Teacher, parents, tsaka I guess yung religion, yung community. fear of God na ano. I think Kasi hindi ka magkakadrive ng halimbawa, hahayaan ka lang eh. O yung sa current sistema natin ngayon, sa ngayon, parang hindi eh. Kailangan mo ng parang parents. ang drive mo ngayon Or- is para mag-survive. Okay. In the future, ang magiging drive mo dapat is paano nga mag-create. Speaking of sa mga nagsusuicidal, kapag may religion ka, magagawa mo ba 'yon? At least you have a God, you have may takot ka. You have got to halimbawa may problema ka, pray ka lang, 'di ba? Ay, paano yung iba? Meron daw birhen na naghihintay. May naghihintay. may birhen na naghihintay. Joke Ewan ko lang. na lang. De, pero yun nga eh. Kasi yun ang labanan na yun. Like, available na lahat. Available na ang mga technology, knowledge, tsaka yung mga skills. Pero yung drive nga eh. Yun nga. Inner Sino ang peace. makakapagturo nun? Diba? Parents eh. Parents number one. Parents diba? talaga number Well, one. parents or pwedeng parents din ang maging source ng toxicity. Yeah, Di ba? pwede rin. 50-50 yan. Kaya nga, pero dahil nga sa inuubos yung time ngayon, yung time inuubos ng trabaho, Versus yung parents inuubos sa eh. Tapos ang family. nagiging tagapagturo na sa mga new generation ngayon, TikTok. online. Yun TikTok. nga. Shit, so ang hirap. Napaka-toxic. Ang hirap. Toxic man. talaga. Ano yung solusyon? Ano yung kailangan nating gawin? Ano yung parang, di ba? Kasi yung drive na yun, importante. That's really hard. Importante yun. Hindi- Kasi mahirap available pa na rin. lahat. So tama nga, kailangan ng passion, kailangan mo ng drive. Kaya nga, naniniwala ako sa mushroom. Sa mushroom talaga eh. Doon mo Mushroom. makikita ang
Parang gusto ko Liwanag. mushroom with steak eh. Yun yung gusto ko. Mayroon ako dyan. Like, paano kanila mahahanap or susuportahan? Kung gusto nyong bumili ng merchandise namin, available kami sa Instagram, kultura.apparel, or search nyo lang kami sa Facebook, Kultura Apparel din. Or check out nyo na lang yung website namin, kultura-apparel.com. Yun. Nandun na lahat, available na. Available. Actually, since lagi kaming sold out, na lang siguro mga per design nasa 3 piraso, 2 piraso. Konti na lang pala. Paubos na. Pero palabas na yung minimalist namin. Maganda rin yun. Binago namin yung cut ng yun yung Ito Ito na, nakikita natin eh. Ayan kultura. Yung crop top. yung crop top. Pag muna ka medyo makikita yung Kita na kaagad. utong mo. At least ma-motivate kang mag-diet. Di ba? Kasi kahit diet ka, ganun ka, dito na kagad. Ang bilis eh. Yun, maraming salamat Daniel at Thank you din sa na nagkaroon tayo ng entertaining na show, na episode din. Kaya suportahan niyo ang kultura at pag sinusuportahan niyo rin ang mga local entrepreneur natin. Shout out sa sa ibang owner ng Kultura Apparel, kay Grant, kay Kevin, kay Roniel, kay paring Ariel na nasa Edmonton. Shout out sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Thank you din sa kuya ko na nagbigay ng connection na to kay Alvin. May-ari ng Maximum Renovations. Wow, bigati naman kasi parang Alvin. Kay Ate April, kung gusto niyo maghanap ng kung gusto niyo bumili ng bahay or gusto niyo mag-ask about other properties or information, kay call her. She's a real estate agent sa Royally page. 416-737-4004. Kayo na bahala. Wow. Thank you very much. At yun, magkita-kita na ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.